Sa ospital, normal lang may marinig kang yapak. Pero noong gabing yon sa ICU, may narinig akong naglalakad kahit wala namang tao. May mga ospital na kahit sarado na ang gate, kahit patay na ang ilaw sa labas, kahit hating gabi na, gising pa rin. Hindi dahil may pasyente, hindi dahil may doktor, kundi dahil may naglalakad. At kung marinig mo ang yapak na yon, lalo na kung nasa ICU ka, huwag mong susundan dahil hindi lahat ng yapak may katawan. Nung bata pa kami sa probinsya, kapag may namamatay sa ospital, sinasabi ng matatanda, kapag hindi pa handang umalis ang kaluluwa, maghahanap yan ng babalikan. Akala ko dati, panakot lang. Hanggang marinig ko ang kwentong ito mula sa isang nurse na hindi na muling nag-night duty. Nung bata pa kami sa probinsya, kapag may namamatay sa ospital, sinasabi ng matatanda, kapag hindi pa handang umalis ang kaluluwa, maghahanap yan ng babalikan. Akala ko dati, panakot lang. Hanggang marinig ko ang kwentong ito mula sa isang nurse na hindi na muling nag-night duty. Ang pangalan niya ay Liza. Tubong probinsya rin. Bagong graduate. Bagong salta sa ospital. Masipag. Hindi pala absent. At gaya ng karamihan sa atin, kailangan ng pera. Kaya tinanggap niya ang night shift. Hindi niya alam na sa gabi pala, may mga bagay na hindi kasama sa kontrata. Unang duty niya maayos. Tahimik. Puro tunog ng makina. Paminsan-minsan ubo ng pasyente. Hanggang sa dumating ang 2:00 ng madaling araw. Oras kung kailan natutulog ang mga bantay. Humihina ang ilaw. At ang mga multo, nagiging malakas ang loob. Habang nag-aayos siya ng chart, may narinig siyang parang tap, tap, tap. Hindi mabigat. Parang paa ng bata sa semento. Tumigil siya sa pagsusulat. Nakinig. Tap, tap. Galing sa hallway. Baka guard, sabi niya sa sarili. O baka daga, malaki lang. Pero sa isip-isip niya, anong klaseng daga ang naglalakad na parang may tsinelas? Lumapit siya sa salamin ng ICU. Madilim ang hallway. Mahaba. Diretso. Walang tao. Pero ramdam niya, may dumaan. Pagbalik niya sa mesa, tap, 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 tap. Mas mabilis. Mas malapit. Parang paikot. Parang sinusukat ang lugar. Alam mo yung pakiramdam na kahit wala kang nakikita, parang may dumadaan sa likod mo. Ganun ang naramdaman ni Liza. Nanlamig ang batok niya. May maliit na monitor sa ICU. CCTV ng hallway. Lumapit siya. Live feed. At doon niya nakita, walang tao. Pero may mga bakas. Parang basang paa. Isa-isa. Papalapit sa ICU door. Ang sahig ay tuyo. Walang tubig. Walang putik. Pero sa camera, may yapak. Okay, kung sino ka man, huwag ka munang manggulo ha. Duty pa ako. Tumawa siya ng mahina. Pero walang tumawa pabalik. Habang nakatingin siya sa monitor, may naramdaman siyang hangin sa leeg. Mainit. At may narinig siyang boses. Mahina. Pause. Pagod ka na ba? Mabilis siyang lumingon. Wala. Pero may kama sa ICU na biglang nag-on ang makina. Beep. Beep. Wala namang pasyente ron kanina. Lumapit siya sa kama. May kumot. May hubog ng katawan. At sa sahig, may mga yapak. Papunta sa kanya. Kung sa tingin mo, dito nagtatapos ang kwento. Nagkakamali ka. I-like ang video. Mag-subscribe dahil ang mga yapak na yon, hindi pa tapos maglakad. Hindi agad nakagalaw si Liza. Nakatayo lang siya sa tabi ng kama, nakatingin sa kumot na malinaw na may hugis ng katawan sa ilalim. Hindi ito guni-guni. Hindi ito pagod. May tao o kung anuman na nakahiga roon. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang niya, parang may kasabay na yapak sa sahig. Pero alam niyang mag-isa lang siya. Inabot niya ang chart na nakasabit sa gilid ng kama. Walang pangalan, walang edad, walang oras ng admission. Parang hindi kailanman naging opisyal na pasyente. Sa gitna ng papel, may nakasulat gamit ang pulang tinta. Huwag mong iiwan! Nanuyo ang lalamunan ni Liza. Sa ICU, sanay ka sa mga pasyenteng walang malay. Sanay ka sa patay. Pero hindi ka sanay sa pasyenteng parang alam na nariyan ka. Biglang tumunog ang monitor. Beep, beep, beep. Hindi mabilis. Hindi rin irregular. Parang tibok ng pusong pilit na bumabalik.
Tumingin siya sa mukha ng pasyente. Maputla, payat. Parang ilang araw nang hindi kumakain. Pero ang pinaka nakakatakot, ang paa nito ay marumi. May putik, may bakas ng lupa. Katulad ng mga yapak sa hallway. Umatras si Liza. Sa bawat hakbang niya paatras, napansin niyang may bagong bakas sa sahig. Hindi galing sa pasyente, galing sa kanya. Parang sinasabing, kahit umatras ka kasama ka na. Tumakbo siya palabas ng ICU. Hindi niya alintana kung iwan niya ang kama. Hindi niya alintana kung may masabi ang head nurse. Ang gusto lang niya, may makausap sa nurse's station. Nakaupo ang matandang nurse na si Aling Rosa. Mahigit 20 taon na sa ospital. Tahimik, laging may rosaryo sa bulsa. Nay, nanginginig ang boses ni Liza. May pasyente po sa ICU na wala sa logbook. Hindi agad tumingin si Aling Rosa. Parang matagal na niyang alam ang sasabihin. Mahina niyang sagot. Nakita mo na pala. Nanlaki ang mata ni Liza. Po, ibig sabihin, kilala niyo po yon? Dahan-dahang tumayo si Aling Rosa. Sumilip sa direksyon ng ICU. Tahimik. Matagal na yan, sabi niya. Mas matagal pa sa akin. Umupo sila sa gilid ng station. At doon nagsimula ang kwento. Noong dekada 90, may lalaking dinala sa ospital. Panga. Madaling araw. Walang dalang kamag-anak. Inoperahan agad. Pero nagkamali. Sa kalituhan, nailibing ang maling katawan. Ang katawan niya, naiwan. At ang kaluluwa niya, hindi na nakaalis. Simula noon, may mga nurse na nakakakita ng yapak sa ICU. May mga bantay na nakakarinig ng lakad. At may mga duty na hindi na bumabalik. Bakit ngayon ko lang po siya nakita? Tanong ni Liza. Tumingin sa kanya si Aling Rosa. Dahil ngayon ka lang naiwan mag-isa. Bumalik ang kaba sa dibdib ni Liza. Anong ibig sabihin niyo po? Kapag may nakakita sa kanya, sagot ng matanda, pinipili ka na niya. Bumalik sila sa ICU. Nakaon ang ilaw, pero wala na ang pasyente sa kama. Ang kumot, maayos na nakatiklop. Pero sa sahig, may mga yapak papunta sa sulok ng ICU. Kung saan naroon ang pinto papuntang fire exit. At doon, may nakatayong anino. Hindi malinaw ang mukha, parang usok na may hugis ng tao. Narinig ulit ni Liza ang boses. Mas malinaw na ngayon. Hindi ko mahanap, hindi ko alam kung saan. Naramdaman niyang may humawak sa braso niya. Malamig. Parang kamay na matagal nang hindi dinadaluyan ng dugo. Balik mo ako. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo. Pero parang may bigat ang katawan niya. Parang hindi siya pinapayagang umalis. Si Aling Rosa ang unang nagsalita. Hindi pa oras, sabi niya sa anino. Tumigil ang yapak. Tumahimik ang ICU. Unti-unting nawala ang anino. Pero naiwan ang bakas sa sahig. Huminga ng malalim si Liza. Bakit niyo po ako isinama? Tanong niya, halos pabulong. Tumingin sa kanya ang matandang nurse. Dahil kahit anong gawin namin, sagot niya. May isang duty na kailangang makinig. Lumipas ang mga oras. Akala ni Liza tapos na. Pero 3:00 ng madaling araw, biglang namatay ang ilaw ng ICU. Isa lang ang natirang bukas, ang kama sa gitna. At sa sahig, may mga bagong yapak. Hindi pa palabas. Papalapit sa kanya. Kung handa ka na sa huling duty, ay like ang video at mag-subscribe. Dahil sa susunod, malalaman natin kung ano ang kapalit ng hindi pag-alis. Tahimik ang ICU. Hindi yung normal na tahimik na sanay ang mga nurse tuwing madaling araw. Ito yung katahimikang parang may hinihintay. Isang ilaw na lang ang bukas. Nasa gitna, direktang tumatama sa kama na kanina'y walang laman. Ngayon, may bakas na ulit ng katawan sa ilalim ng kumot. Hindi gumagalaw. Si Liza ay nakatayo sa di kalayuan. Pawis na pawis ang mga palad. Hawak ang rosaryo na iniabot ni Aling Rosa kanina. Hindi siya relihiyosa. Hindi rin siya paladasal. Pero sa mga oras na yon, kapag ramdam mong wala ka ng kontrol, kahit anong panangga ay kakapitan mo. Makinig ka, bulong ni Aling Rosa. Huwag kang titingin diretso sa mata niya. Bakit? Tanong ni Liza. Dahil kapag nakita ka niya ng buo, sagot ng matanda, hindi ka na niya pakakawalan. Biglang tumunog ang monitor. Beep, beep, beep. Mas mabilis kaysa kanina. Unti-unting umangat ang kumot. Hindi buong katawan. Una, ang paa. Basang-basa pa rin ang putik.
May mga piraso ng tuyong damo. Parang galing sa labas. Parang galing sa lupa. Sumunod ang binti. Payat. Halos buto na lang at nang tuluyang umangat ang katawan. Doon nakita ni Liza ang dibdib. Bukas. Parang may hinukay. Walang puso. Napasigaw siya. Pero walang lumabas na tunog. Parang nilamon ng ICU ang boses niya. Narinig niya ang yapak. Hindi isa. Hindi dalawa. Marami. Parang may naglalakad sa paligid nila. Paikot-ikot. Parang naghahanap ng daan palabas. O oras na ba? Nanginginig na tanong ni Liza. Tumango si Aling Rosa. Kung hindi ngayon, sagot niya. Hindi na yan titigil. Lumapit si Liza sa kama. Sa bawat hakbang niya, may kasabay na yapak sa sahig. Hindi niya alam kung alin ang kanya. Nakatitig sa kanya ang pasyente. Hindi gumagalaw ang labi. Pero malinaw niyang naririnig ang boses sa ulo niya. Hindi ko makita. Hindi ko maalala. Iniwan nila ako. Huminto si Liza sa tabi ng kama. Nay, anong gagawin ko? Tanong niya, halos umiiyak. Lumapit si Aling Rosa sa likod niya. Ibalik mo, sagot niya. Paano? Sigaw ni Liza. Wala naman dito. Biglang bumukas ang pinto ng fire exit. Isang malamig na hangin ang pumasok sa ICU. Kasabay nito, isang amoy ng lupa, basang lupa, parang bagong hukay. Sa dulo ng hallway, may nakita si Liza. Isang stretcher, luma, kalawangin, at sa ibabaw nito, isang kahon. Puting kahon, body bag. Dahan-dahang gumalaw ang stretcher papasok. Walang nagtutulak, pero umanda. Tumigil ito sa gitna ng ICU. Bumukas ang zipper ng body bag at doon nakita ni Liza ang laman. Isang dibdib. May tahi, may sugat, may pusong nakapaloob. Biglang huminto ang monitor. Flatline. Ang pasyente sa kama ay napatingin sa body bag. Unang beses siyang gumalaw ng buo. Umupo siya sa kama. Narinig ni Liza ang tunog ng buto na nagkikiskisan. Bumaba ang pasyente. Yapak. Isang hakbang. Dalawa. Tatlo. Papunta sa stretcher. Sa bawat hakbang niya, umiilaw ang sahig ng ICU sa bakas ng putik. Paglapit niya sa body bag, huminto siya. Parang nag-aalinlangan. Parang natatakot. Hindi ko alam kung akin pa yan, bulong ng boses. Lumapit si Liza. Hindi niya alam kung saan siya humuhugot ng lakas. Kinuha niya ang kamay ng pasyente. Malamig. Pero hindi na kasing lamig kanina. Akin yan, sabi niya. Kahit hindi niya sigurado. Sa'yo yan! Unti-unting inabot ng pasyente ang dibdib sa body bag. Pagdikit ng katawan at dibdib, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa ICU. Parang tibok. Isa, dalawa, tatlo. Bumalik ang ilaw. Biglang umandar ulit ang mga makina. Beep, beep, beep. Huminga ng malalim ang pasyente. Sa unang pagkakataon, unti-unting naglaho ang putik sa paa niya. Nawala ang mga bakas sa sahig. At bago tuluyang maglaho ang katawan niya, tumingin siya kay Liza. Ngumiti. Pagmulat ng mata ni Liza, nasa nurse's station na siya. Umaga na. May araw na sa labas. Akala niya panaginip lang. Hanggang makita niya ang logbook. May bagong entry. Walang pangalan. Oras 2:47 am. At sa ilalim ng remarks, salamat. Kinabukasan, nag-file ng resignation si Liza. Hindi na siya bumalik sa ospital. Pero ayon kay Aling Rosa, tuwing may bagong nurse sa ICU, may maririnig pa ring yapak tuwing 2:00. Isa na lang, parang nag-i-inspection, parang nagpapaalala na may mga kaluluwang kailangang tapusin ang lakad bago tuluyang makapagpahinga. At kung marinig mo ang yapak na yon, huwag kang lilingon dahil baka ikaw na ang susunod na piliin. I-like kung kinilabutan ka, mag-subscribe kay Santirmo para sa weekly horror stories. Mag-comment ng next episode kung gusto mo pa. I-share sa kaibigang mahilig sa kwentong multo. Santirmo.